guys, welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading nito ay for collage for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. The tower, so the tower here. Dinidestroy yung resilience mo. Parang nagiging ano ko ngayon, nagiging unresilient. Kasi in reverse eh. O hindi ka nagiging resilient ngayon. Parang may nagdi-destroy ng boundary mo. Parang kasi there's destruction, dinidestroy nila yung boundary mo para maging mahina ka, para maging emotional ka, para mawalan ka ng defense, or para buksan mo yung sarili mo sa kanila, para hindi ka maglagay ng healthy boundary. Sino ba yung nandidestroy sa'yo? Tao ba yan? Ay, hindi tao. Hindi tao. Ano ba yan? Fallen angel ba yan nandidestroy sa'yo? Hindi. Hindi yan. Ano yan nandidestroy sa'yo na yan? With the tower. Elemento. No. Ano yan? Ano yan nandidestroy sa'yo? Demonyo. Mga demonyo. Alam niyo yung demonyo? Magkaiba yan sa fallen angel. Kaluluwa na ni Philims yan. Mga spirits na yan sila. Evil spirits na kaluluwa na ni Philims. Yan na yun. Mga demonyo. So ano pa? May extent pa na makukulam dyan sa demonyo na yan? Ano yung di-destroy sa'yo? Wala. Wala. Sila lang. Siguro takot na yung mangkukulam na mangulam ngayon. Kasi alam na nila kung saan mapupunta yung kanilang kaluluwa pag pinagpatuloy pa nila. So, choice na nila yan. Pag pinagpatuloy pa nila yung pangulam at paggawa ng mga witchcraft. Ay, nako guys. Pag hindi sila nag-repent at nagbago, pag hindi sila nagbago, ay wala na talagang chance na masave pa sila. So, ayan. Ano pa? Mga demonyo yan. At yung mga demonyo sinususulan din yung mga witches na yan. Sige, tigpasulo-sulo yung iba. Bakit sinususulan nila? Para makuha nila yung kaluluwa. Yung mga taong yan. Ano pa ba? Sino ba ang tingin na sinungaling? Ako o demonyo? Ako o fallen angels? Ako o witches? O yung mga sinasapian ng mga demonyo. Kasi mga witches na sinasapian sila ng demonyo. Kasi nag-iiyayan sila eh. Nag-attract sila ng mga demonyo at evil spirits na ginagamit nila eh. Kahit sino pang tanungin nyo. May mga demonyo yan sa katawan. Lalo na kung hindi pa nila pinatanggal. Sa mga, katulad ng mga nagtatanggal, ng mga servants of God. Meron yan mga naka-assign na nagtatanggal ng mga ganyan. Mga spirits, yung mga nakasapi sa katawan ng tao. So, yan. Ano pa? Ang tungkol sa'yo. Ba't ka ba gusto i-destroy ng mga demonyo na yan? Bakit ka na dinidestroy ng mga demonyo na yan? Wala nag-utos sa kanila. Bakit ka nila dinidestroy ng mga demonyo na yan? Gusto nang pasukin yung boundary mo. Dahil you're a wise person, full of wisdom ka, you're wise. Marunong ka, puno ng karunungan. No? You acquire wisdom. You gain wisdom. You accumulate wisdom. That's why you're a very wise person for sure. Or you're a wise person. That's why gusto ka nila i-destroy ng mga demonyo.
Inutusan ba ng mga fallen angels yung mga demonyo na yan na i-destroy ka? Siya bang, fallen angels nag-utos dyan sa mga yan. Yan ang pasimuno ng lahat. Pinuno ng lahat ng kasamaan, kaibilan. Because of your wisdom. Yung taglay mong wisdom, kaya pinapadestroy ka ng fallen angels sa mga demonyo. Yun ang reason. Kaya dapat alam nyo kung ano yung tama sa mali. Maging fair. Maging righteous hanggat maaari. Lalo na kung matured na kayo at hindi kayo immature na. Lalo at kung pag wise ka, madali mo lang ma-identify at ma-differentiate kung ano yung tama sa mali. Maliban lang kung pa-cloudy din ng mga demonyong utak mo, di ba? Ganun. So ano pa? Ang dahilan kung bakit inutusan ng fallen angels yung mga demonyo na yun na i-destroy ka. Dahil you offer change na magbago or transformation saan? Sa mga tao. Using your wisdom. Sa mga tao. Using your wisdom. Napag-alaman nila na yun ang sinishare mo, ino-offer mo sa kanila. Yung mag-transform, magbago. Using your wisdom. At saan galing yung wisdom? Of course, sa God yan. Seventh realm. Hindi yan makukuha yung wisdom sa paaralan, guys, eh. Sa God galing yan. And you can gain wisdom or acquire wisdom through your experiences if you know how to acquire and gain wisdom. Ano yan? Mission mo yan? Na magturo ng wisdom at mag-offer ng kung ano man yung ino-offer mo na mag-transform, magbago ang mga tao. Yes, it's your mission in life. It's achievement. Pag nagbago, nag-transform ang mga nakarinig niyan. O kung sino man ang makatanggap na, kung sino man ang magbago. Yan ang offer mo sa kanila. Kung sino man ang mag-transform, magbago. Hindi madali yun, Kasi kung meron silang addictions at mga toxicities talaga, or mga nakasanayan na gusto nila, na-enjoy nila, like sugal, drugs, and kung ano pa, na temptation ng mga demonyo sa kanila, o yung pangulam, paggawa ng witchcraft, at mga evil doings, paggawa ng schemes at plots sa iba na enjoy nila, ay mahirap yun, lalo sa umpisa, na baguhin nila yung sarili nila. Talagang kailangan ng disiplina and control. So, ang benefit naman nun, pag nagbago yung isang tao, ay may possibility, malaking posibilidad, pag nag-repent and nagbago ang isang tao, malaki yung possibility na ma-save yung soul niya, ng tao na yun. Hindi siya magdudusa dun sa impyerno, sa abyss. Diba? So, yan. Sino bang gumagawa niyan sa inyo? Makakatulong ka sa kapwa mo pagka ganun. Ayan. O hindi pa pwede niyong gayahin, yung mga ganyan. It really could help a lot. Or kahit konti man, lahat ng bagay yan.
Kaya lang guys ha. Um, Ganun talaga. Pag may mission ka, takihin ka ng o purpose. Mga ganyan. Ako din. Naririnig ko pa ngayon yung mga fallen angels. Kanina ka na narinig ko. May clear audience kasi ako. Hindi sa nagyayabang ako. Narinig ko sabihin, stuck. Yun, yung word na yun. Stuck. Ibig sabihin, stuck to ako. Pinastuck nila. Madami yan silang tricks. Narinig ko yan. Kasi yun talaga, ganun yan sila. Ano yan sila eh, they will try to control yung mga may mga mission and may mga purpose. And for sure, ano ka din, intuitive. Or kadalasan na may mga mission ay may psychic abilities yan. Spiritual mission yan guys ha. Mga ganyan. Message from angels. Birthday. Sample ko lang yun They're very deceitful and deceiver talaga yung mga kampo ng kadiliman. Yung mga fallen angels na at yung mga demonyo na yan. A significant birthday holds the answer to your question. Yung significant to na birthday ay yun na may hawak ng kasagutan sa tanong mo. Kanino kayong birthday sa'yo o kung sino man sa buhay mo. Kahit sa visual mo nakikita ko yung mga entities na yan. Yun ang sample ng psychic abilities. And psychic power. Pati yung pang-atake nila sa akin gamit yung mga kakayanan nila ay mga alam niyo na yung kapangyarihan nila. Nakikita ako sa vision ko. Alam yung vision na word, search nyo na lang. Pagod mag-explain. Nasa iba kong video, na-explain ko na yan. Yan, nakikita ko yan sila sa vision ko kahit yung mga minsan elemento, mga ganun. Pero yung third eye ko, parang pag makita ko yung mga elementals, mga ano yun eh, parang hindi sila magpakita basta-basta. Parang ang bilis nila, parang nagtatago sila guys. Ganun. Hindi talaga sila magpakita basta-basta. Maliban na mahagip ng paningin ba. Tapos nagtatago sila, ganun. Kaya na-experience yun. Kasi ayaw nila magpakita nung pagkaganon. Oh. Yan. Ano pa ang dahilan kung bakit ka pinapa-atake ng mga fallen angels sa demonyo? Queen of Fire. Kasi napaka active, energetic, fiery, full of courage. Mataas yung self-esteem mo, confident ka sa pag-share, sa pag-offer ng transformation, pagbabago sa mga tao, and sa pag-share ng wisdom sa kanila. And mataas yung self-esteem, you're confident while you're doing it. While you're sharing wisdom. And kasi umaapoy yung aura mo. So, ibig sabihin, hindi sila makalapit sa yung fallen angels. Dahil umaapoy. That's why. Hindi makalapit sa yung fallen angels. That's why yung pinapatake nila sa iyo ay mga spirito, mga demonyo. Kasi di ba yung fallen angels, may mga katawan yan din sila, guys. So, ibig sabihin, masusunog sila pag lumapit sila sa iyo. Yung fallen angels. Hindi sila masusunog.
ano, matitigok talaga sila pag lumapit sila sa'yo. Hindi naman sa matitigok, ano yun? Kasi hindi naman natatakot yung masunog. Malulusaw sila pag lumapit sila sa'yo, fallen angels. Pwedeng malulusaw. Basta, nasisilaw sa liwanag. Nasisilaw sila sa liwanag. Kasi apoy eh. Apoy. Kaya nasisilaw sila sa liwanag. Nakita mo lang si Bunji. Yan ang pagkala yan. Kaya. Nasisilaw pala sila sa liwanag. Ng aura mo yan. Ano ba yan? Yung maliwanag energetic field mo. Hindi. Aura mo ba yung maliwanag na yan? Hindi. Hindi aura. Yung nakapaikot sa'yo. Nakapaikot na shield sa'yo. Yung nakapaikot na shield sa'yo. Ay, yung nakapaikot na shield sa'yo. Kita niyo. Kasi yung mission naman, iba-iba yung purpose niyan. Kaya, dapat walang pakialamanan. Ano mission mo, yun pagpukusan mo. Diba? Huwag mangialam sa mission ng iba. Dahil iba-ibang mission ng iba. Dahil, kung ano yung mission mo, doon ka maging expert. Hindi sa mission ng iba. Ano pa? Ang message ng angels for you. Winter, the answers your prayers and affirmations are fully realized in the winter months. Yung answer daw, yung sagot sa mga prayers mo at affirmations mo ay fully realize mo sa winter months. Ano ba yung winter? Sa lamig. Ay, still, snow pa rin ngayon. Panahon ng snow ngayon. Baka mga ngayon na. O bukas. O baka malapit na yan. O sa ano pa. Mga December pa. Pwedeng ganon. Kung hindi man ngayong mga month na to. Kasi still winter pa rin to yung mga gantong buwan. January pa lang to. Malakas nga eh. Yung snow pag mga ganito eh. Yun ang alam ko Kahit hindi ako nakarating sa mga lugar na may snow. Yun po Praise the Lord, oh my Lord. Ano pa? Ang nasilaw pala yung fallen angels. Bakit yung demon yun, hindi ba nasilaw sa'yo? O kaya sila yung pinapa-atake ng mga fallen angels? Hindi sila nasilaw sa'yo kasi mga espiritu yan sila. Hindi sila nasilaw. Hindi sila nasisilaw. Yung mga fallen angels lang ang nasisilaw. Kaya hindi sila makalapit sa iyo. Ano pa ang dahilan? Tingnan natin. Curious lang ako. Kung bakit pinapa-atake ka ng fallen angels. Yan ang master yung fallen angels yan. Master nila yan ng mga demonyo. At evil forces. Itong mga fallen angels na to, na nag-uutos sa mga demonyo na yan, natakihin ka. Buhay pa ba? Buhay pa? Buhay pa daw, buhay pa. May katawan kasi yan sila. Hindi kagaya ng Nephilim na kaluluwa na lang yung mga kaluluwa ng Nephilim, yung mga demonyo. Buhay pa daw. Akala kong patay na. Maganda sana patay na yan.
ano pa, ang papatay na ba yan? Yung mga fallen angels niya na nag-uutos sa mga demonyo na atakihin ka, papatay na yan. Hindi pa. Bakit? Antayin pa yung end of the world? Hindi naman. Bakit hindi ba patayin? Dapat patayin na yan. Ano pa? Ako niya patayin ko na yun para wala na. Vanish na, wala na. O, di ba? Wala nang salot. Ako yung patayin ko na lang. Kasi wala namang pagbabago yun. Ano naman yan, napaka foolish eh. At evil lang eh. Wala namang magbago sa mga yan. Wasaki na lang. Vanish na lang. Ba't i-preserve pa? Ako lang Suggestion ko lang ba? Kasi foolish na talaga yung yan. Wala na talagang ano yun. Hindi na matino yung yan. Hindi na titino yan. Bakit? Ano pa ang dahilan? Bakit ka pinapatake ng mga fallen angels sa mga demonyo na yan? Dahil sa destiny mo. May destiny ka. Dahil malakas yung perception mo. Mga senses mo, malakas. Yung pakiramdam mo, malakas. Dahil sa destiny mo. Siguro, ano ba to? Ano tong destiny mo na to? Na, ano ba yan? Threat ba yan sa kanila? Yung destiny mo? Hindi naman threat. Dahil may destiny ka. Kung kaya, hinatake ka na. Ano ba yan? Ikakamatay ba ng mga fallen angels yan? Yung destiny mo? Pag nag-umpisa ka ng destiny mo, pag nangyari ng destiny mo, kakamatay nila yan. Hindi naman ikakamatay ng ngayon eh. Ano yun eh? Ikukulong na sila sa impyerno? Hindi pa naman. Ano yun? Mag-umpisa na katulan sila? Pag nangyari na itong destiny mo? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Ano yun? Iiksi nila yung buhay nila dito sa mundong to? That's why. Iiksi yung buhay nila dito sa mundong to. Pag nag-umpisa ka na ng destiny mo, kasi tuloy-tuloy na yan. Kasi nasa end of times na tayo. Natakot yan sila. O na-intimidate or basta dahil iiksi na lang daw yun ang sagot eh. Dahil iiksi na lang daw ang panahon nila dito sa mundong to na pag-gala sila dito, sila ay hari, sila ay boss dito sa mundong to. Sila ang commander. Commander. Sila ang master sa mundong to ngayon. At yung mga tao ay madaming napiperish, nami-mislead, madaming nalilid papunta sa impyerno na daan, at madaming naliligaw ng landas. Ano pa? Madaming yung sumusunod sa kanila, parang sinasamba din sila, lalo yung gumagawa ng witchcraft, no? Para lang yumaman, para makuha nila yung gusto nila, o para mangyari yung gusto nila, diba? Mga ganon. Ngayon, mga demonyo ang halos nag-rule dito sa mundo to, mga fallen angels. Lalo na't nasa end of times na to. Lalo pagka palapit na yung tawag dito, yung end of the world. Pag end of the world na, mag-end of the world na. Yun na yun.
Buti sana kung saglit lang. Pero kung matagal, ay matagal siguro yan guys. Yung process yan. Kasi syempre may lilipulin eh. May mga lilipulin. At may divine plan yan. May sinusundan na divine plan. So yan. Praise the Lord, oh my Lord. Freedom and free. Praise the Lord. Ano pa? Messages for you ng kalangitan. Let go as you surrender the need to control. Your relaxed energy rapidly attracts your desires. Yan. Ano bang connected dito sa destiny mo? Ano ba yung destiny mo na yan? Anong destiny mo na yan? Praise the Lord. Integrity. Maaaring tuturuan mo yung mga tao na magkaroon ng integrity, to stand up for what is right, na mga ganon. Kasi you're wise. Oh. You're full of wisdom, mga ganon, or wise person. Oh. To be confident and to show yourself, hindi yung hubad ka. Hindi yung hubad ka. Kasi nakahubad dito, baka isipin nyo yung nakahubad. To show yourself, your true self, kung paano ka ginawa ng God, kung ano ka, with integrity. Connected sa integrity. Maaaring tuturuan mo yung mga tao na magkaroon ng integrity din pati. Tama ba? Tuturuan mo yung mga tao na magkaroon ng integrity. Tuturuan mo yung mga tao na magkaroon ng integrity. Alam niyo integrity? Search nyo na lang. Na-explain ko na yan eh sa iba kong videos. Tatagal lang tayo. Hanggang pasikot-sikot na yan. Kalimutan ko na naman yung iba dito. Na magkaroon ng integridad. Mas tagal pa integridad yan. Yung integrity. Na magbago, mag-transform. Na mag-repent at magbago. Magbago. Ano ba yung magbago? Kung kunwari ay kung evildoer ka, ay baguhin mo na yung sarili mo. Mag-repent ka na. Ganun ha, sampula. And then, hindi ka nagagawa ng evil. Iwasan mo na paggawa ng evil at masama. Yun ang transformation. Na mamumuhay ka ng bilang mabuting tao. O kung pwedeng maging righteous, ay maging righteous ka na. Ay maging righteous na sila. Ganun pala. Ganun. O, diba? Pero nasa tao pa rin yun. Kung gusto nilang magbago. Hindi yan sila pinipilit. Kasi ang tao may free will, diba? Pinapaintindi lang, ikaw yung mag-explain yan using your wisdom. Okay? So, you have the wisdom to explain it to them so that they can understand it clearly. So that maintindihan nila. Basta gamit yung wisdom mo. Okay? Gamit yung wisdom mo. Dahil maaaring kung yung ibang tao ay hindi ba capable yung ibang tao para mapatransform. Kasi mission mo talaga yan eh. Kasi mission mo yan. Magagawa din ng ibang tao yan. Pwede kang gayahin ng ibang tao pagka ganyan. Ikaw lang bang capable na mag-share ng wisdom at mag-offer ng transformation sa mga tao? Hindi naman eh. Anyone, no, is capable naman. Pero it's your mission. No? Pero may wisdom ka kasi.
Para ma-explain mo maayos yun sa kanila. Maintindihan nila ng manghusto. At iba kasi yung may wisdom magsalita marunong. Karunungan kasi yung wisdom Kaso lang, matakot talaga yung iba. Kasi, ma-intimidate, ma-threaten, ma-irritate yung kanilang inner demons. Ayun na yung pagka-ayaw nila, ay huwag na pilitin. Yung gusto lang. So, ano pa? Darating sa'yo. Counselor. Ano ba to? Person ba yun yung counsel? Ito darating sa'yo. Oh, counselor. Scribe. May messages yan sa'yo. Parang advisean ka niyan, i-guide. Parang counselor. Nag-advise, nag-guide, or magaling din to magsalita. Parang messenger din to. Describe na to na passionate, fiery din yung kanyang personality, and strong. Strong yung kanyang personality. Ganon din pag magsalita siya. Strong and powerful. Capable to speak with passion and with heart, no? With love. And strong din yung kanyang third eye. Yung tao na yan. Maaaring makatulong din yan sa'yo. Ano pa? Mas lalo kang mahahasa, mabibuild yung mga kayanan mo. Ano pa? Ang darating sa'yo. Angel? Angel ba yung darating sa'yo? Anghel? Upright ba to? Anghel ba yan? Ay, hindi. Tao ba yung darating sa'yo? Tao na full of love, na nagbago to, o may transformation, dumaan sa transformation to kasi may butterfly dito. Tao na wise na din, di ba? Kahit na full, pwedeng maging wise. So yan. Alam nyo guys, environment, nakakapanghawa yan Kaya yung bata, pag pinalaki sa environment na mga foolish yung nasa environment niya, yung sa paligid niya, ay maging foolish din. Lalaking foolish yan. Pero kung mga wise sa paligid niya, kung pinapalibutan ng mga wise, ay wise din yung bata hanggang sa paglaki niya. Ganun lang yun. Yun ang example ko. Oh, may nagbago dito sa person na to. Queen of Air. Full of love na siya. So pure. Yung kanyang personality, aura. Queen of Air. So yun. Tao daw yan. Bakit ito darating sa'yo si Queen of Air? Anong dahilan? Si Queen of Air. Itong tao na to, clarification yan, Queen of Air. Para mag-heal. Ano yun? Magpagamot? Para magpagamot sa'yo? Magpapagamot. May magpapagamot sa'yo. Gawin ka manggagamot. Ay, kung hindi ka nang gagamot, ano na lang. Kung ayaw manggamot, may magpapagamot to sa'yo. Magagamot mo ba itong darating sa'yo na yan? Oo. You're capable to heal that person. At mukhang may lalayo sa kanya para makapag-umpisa na siya na stable and may growth. Ano yung lalayo sa kanya? Demonyo? Demonyo ang lalayo sa kanya pag ginamot mo siya. See? Spiritual, no? Yan ang mission ko din
Ah, tanggapin ko. Ayan, well, nainis lang ako kapon. Kaya ayaw ko magturo sa spiritual. Kaso lang, kaso lang, okay na ngayon, okay na ako ngayon. Nailabas ko na yung sama ng loob ko. So, ano pa? Kaya balik na naman sa normal. Ayan. Ano na naman ang ano pa? Darating sa'yo. When it comes sa love life, may magpagamot daw sa'yo, gawin kang manggagamot. Pero lalayo sa kanya yung demonyo pag ginamot mo yan. Pag umpisa na magkaroon ng growth sa buhay niya. Okay? So, ano yan? Mukhang babae pa yan eh. Clarified by Queen of Air. Ano yung darating sa'yo o sino yung darating sa'yo sa love life? Oh my Lord, praise the Lord. Oh my Lord, King of Pentacles. Oh my gosh, ano to nagpo-focus saan to? May pinag-focusan to eh. May tinututukan tong talagang nag-e-effort siya eh. Saan? Sa'yo? Hindi. Saan? Kakaisip? Kakaisip sa'yo? Ay, hindi. Sa trabaho niya? Sa trabaho niya. Trabaho niya daw yan. Yan. Yung pinag-focusan niya kasi ayaw niya na mawala siguro yung hanap buhay niya. Kaya nafo-focus yung sa trabaho niya. Hardworking kasi, napaka-hardworking ng tao na to. Kaya may focus talaga or may studios or talagang tutok sa kanyang trabaho. Oh. Kasi yung King of Pentacles, napaka-hardworking na person. Baka day and night yung trabaho niya. May tao talagang masipag, guys. Na napakasipag. Hindi lang masipag, napakasipag. Parang ayaw tumigil sa trabaho. Kahit gabi na, sige pa rin, trabaho ng trabaho. Meron namang tao na napakatamad. Yung magtrabaho. Ay, ano pa? Ang tungkol dito sa taong to. Bakit siya darating sa buhay mo ito? Si King of Pentacles na yan. Ano intensyon niya sa'yo, King of Pentacles? Dipinsahan ka? Ay, hindi. Makipag-usap sa'yo. I-break na yung silence. Yung kung nagustingan kayo para wala na yung gustingan between the two of you. Kasi in reverse to eh. Si Seven of Wands, hindi naman daw depensan para hindi depensan kay kundi defensive to na na baka maagaw ka ng iba kung kaya dapat mauna na siya. Ganon. Defensive to. Ayaw niyang iba ang makatuluyan mo. That's why darating siya sa'yo. Na iba or yung options mo ang makatuluyan mo. Or yung ibang person ang makatuluyan mo. May pagka-defensive. Yun ang pupush sa tao na to. Yun ang reason. Yun ang dahilan niya. Kung bakit darating siya sa buhay mo kasi ayaw niyang iba yung makatuluyan mo. So, yan. Kung kaya mag-take siya ng action sa'yo, syempre. Yun ang intention niya. Para mag-take na action sa'yo. Dahil defensive siya. Ayaw niyang mawala ng
chance sa'yo, wala nang lugar sa buhay mo, na iba yung makatuluyan mo. Ang gusto niya, siya ang makatuluyan mo. So, malalim to. Malalim yan, yung clarification yan. Ano pa? Guide, meron ba kayo sasabihin? Sa nerdingan? Just say it in my ear. I hear false mask. False mask. Nag-wear ng false mask itong King of Pentacles? I hear false mask. In-exercise ko na din yung clear audience ability. Ay. Kaya hindi ka totally parang sure sa pagkaalam mo sa pagkatao ng person na to. Parang nalilito ka pa sa tao na to, kung ano ba talaga yung pagkatao niya, kung sino ba talaga siya, o ano ba talaga siya. Parang may na-hide siya sa'yo, o nag-wear siya ng false mask. Si King of Pentacles. Yan lang muna. Interesting, no? Mga ganyan. You can also develop it yourself, yung mga ganyang abilities. So, ano pa? False mask. False mask. False mask. Nagwe-wear ng false mask. Ano bang tunay na pagkatao nito ni King of Pentacles? Disappointed. Clarification of Four of Cups. Naka-recover na siya sa kalungkutan. Ayaw niyang malungkot. Ayaw niyang manamlay. Kaya kinukontrol niya yung emosyon niya, yung feelings niya. O kaya naging cold siya, unemotional. Kasi ayaw niyang maging matamlay, maging malungkot. Ayaw niyang maging emotional. Ayaw niyang maging mahina emotionally. Ayaw niyang maging kawawa. So, ayaw niyang maging kawawa. May na-hide tong taon to. O kaya nag-wear siya ng false mask, si King of Pentacles. Ano yun? Malalaman mo na ba soon? Ano yung totoong tinatago sa'yo ni King of Pentacles? Ano yung behind sa false mask ni King of Pentacles? Hindi mo pa malalaman soon yan. Hindi pa. In the near future, malalaman mo na yung naka-hide behind sa false mask ni King of Pentacles na yan. Hindi pa. Mara in the future pa yan. Kahit siguro magsama kayo, tatago niya pa rin. Ano kaya, no? Ano kaya yan? So, surprise na lang yan para may thrill. Ano pa yung feeling sa'yo ni King of Pentacles na yan? Unstable, ungrounded, uncomfortable, feeling unsecured,
And feeling niya counterpart niya pero hindi lang match yung energy nyo ngayon. Kasi in reverse to. In reverse kasi to eh. So ano pa? Ang feelings niya ni King of Pentacles na yan. So see, kaya ungrounded and stable, uncomfortable, or parang nalilito siya sa feelings niya sa'yo. May option siguro to si King of Pentacles. May option ba yan si King of Pentacles? Meron siyang option. That's why may option si King of Pentacles na yan. Parang tinitimbang-timbang niya pa kung sino mas matimbang sa inyo ng option niya. Pero yun ang darating sa'yo. Ano yan? May-unite na ba kayo so ni King of Pentacles na yan? Yun ang sabi. May-unite daw kayong dalawa ni King of Pentacles na yan. Kasi, bakit ikaw ba ang mahal ni King of Pentacles na yan? Hindi. Hindi dahil sa ikaw yung mahal niyan. Magiging emotional yan sa'yo. Mamahalin ka niya ng malalim very soon. That's why. Mamahalin ka niyan very soon. Mamahalin ka niya ng malalim very soon. That's why. May pagbabago, may change. Baka may tanggalin sa kanya influences ng third party, lalo kung ginayuma ng third party yan. Kung nagja-juggling siya, no? Nung option niya. Baka ginayuma yan siya, kaya nalilito pa yan. Kung sino sa inyo ang true love. Kung sino ang totoong mahal niya. Kung sino ang the one. Dahil, alam niyo naman, yung iba ay madaya, no? Para lang makuha nila yung gusto nila, ay kahit ibenta ang kaluluwa. Ganun. O kaya ay, kahit gagawa ng unfair o pandaraya sa kapwa nila. Basta makuha nila ang gusto nila. May ganyang mga tao. So, ano ang next na mangyayari sa inyo ni King of Pentacles na yan? Upright, may the Lover's card. In reverse. Also the Lover's card in reverse here. Mukhang hiwalay pa rin kayo nito. Still hiwalay pa rin kayo. O hindi pa kayo ma-unite. Kasi hindi pa magsasucceed. Pero, yun ang next na mangyayari. Pero, very soon daw. Ano to? Kasi malapit na daw to na kayo ma-unite Kasi maging emotional yan sa'yo. Maging, ma-inlove yan sa'yo ng palalim. With the King of Cups. So, yun pang mangyayari. Ano yun? Matanggal yung gayuma ng option yung isa? Kung ginayuma ha. Pwede. Palang pa naman yun ano yun? Ma-identify niya na ikaw yung the one? Hindi. Bakit mag-emotional siya sa'yo? Bakit ma-inlove yun sa'yo na palalim? Anong dahilan? Magkakaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Mabubuo kayong dalawa. Mag-start kayo na magsama. Kasi nagsama kayong dalawa. Mag-start kayo magsama. See? Bubuo kayo ng pamilya. That's why, palalim na ng palalim. Yung inyong nararamdaman sa isa't isa. See? Ayan Yun na yung umpisa ninyo. Ang magsama na talaga. So, see? Bakit yan? Magsamahin kayo ng universe? Anong universe? Ng God na? Kaya pala. Magsasama na kayong dalawa. Ano bang gusto sabihin sa'yo ni King of Pentacles na yan? Nararamdaman ka niya, still connected siya sa'yo. Nafe-feel ka niya. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ni King of Pentacles na yan? Hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo. Hindi niya mapigilan yung isip niya, kakaisip sa'yo. Hindi niya magawang makapaglagay ng boundary pa sa'yo. Hindi niya din mapigilan yung
Yung naramdaman niya sa'yo, emosyon niya sa'yo. So, ano bang gusto sabihin sa'yo ni King of Pentacles? Empress in reverse. What's with the Empress in reverse? Yung ano ba, yung false mask na tinatawag, yung sinasabi niya na, nagpipretend siya. Nagpipretend ba to si King of Pentacles? Nagpipretend? Nagpipretend di ba may false mask nga daw. Nagpipretend siya na cold pala siya, no, na cold, pero ang totoo hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo. So, isa yun sa madami yung tinatago sa'yo. O, nagwe-wear nga siya ng false mask. Hindi nagpapakatotoo sa sarili niya, o hindi nagpapakatotoo. Basta, may false mask. Alam niyo na, pag may false mask. May mga hinahide yan sa'yo. Hindi nagpapakatotoo. Ayan no, fake impress. Ang problema siya kasi, maari yung pagpakilala niya sa sarili niya sa'yo ay hindi siya yun. Kunwari ay, lalo na kung online na nagkakilala kayo na, kung hindi kayo video call, walang video call na, ibang picture ang ginamit niya. Kunwari lang yan At ibang pangalan yung ginamit niya. Pwedeng ganon. Kaya ng problema siya, nag-overthink siya. Kung matanggap mo ba siya? Kunwari ay, kunwari siya na iba yung personality niya din, no? Kahit na yun ang kanyang muka, no? Yun talaga yung personality niya, yun ang mukha niya, yun ang katawan niya. Maaring pwede din na yung false mask na yun ay yung ugali niya, no? Nagkunwari din siya na cold siya, na walang puso, walang habag, masamang tao, pero yun pala napakabait niya, napakabuti niya. Parang ganun ba? Maring tinest ka lang, pwede ganun. Pero mukha na yun ang pinoproblema niya. Lalo na kung ibang pagkatao, ibang tao ang ginamit niya, pwede ganun. Ayan ang problema. Ang problema siya kung na baka hindi mo matanggap yung tunay niyang pagkatao, ganun ba yun? Yun ang pinoproblema niya. Baka hindi mo matanggap yung tunay niyang pagkatao. So, ayan, ayaw mong bumuo ng pamilya, ayaw mong mapangasawa siya. Pwede ganun pag nalaman mo yung tunay niyang pagkatao. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa akin channel, please subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun naman notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko at pag-like naman po at pag-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nagkarasa na sa reading nito.